Bilisan ninyo ang pamimitas ng bunga ng kalamansi! May darating na buyer mamaya! Opo, Lola Lucia. Ginagawa po namin ang aming makakaya. Dahan-dahan lang po sa pagpitas para hindi masira yung mga sanga. Lola, ang dami namang kalamansi. Matagal na po ba itong taniman? Alam mo ba, Apo, itong taniman natin, ito ang pinakamatanda sa buong baryo. Noong kabataan ko pa ito. Talaga po, Lola? Paano niyo po ito napanatili? May kwento nga pala ako sa'yo. Alam mo ba na itong taniman natin, kahit noong panahon ng mga aswang, hindi ito sinasalakay. Bakit naman po, Lola? May mahika raw itong lugar nito. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero kahit noong kabataan ko, wala ni isang aswang na nakakalapit rito. Kaya siguro hanggang ngayon, masagana pa rin ang mga puno. Lola Lucia, malapit na po naming matapos ang unang bahagi. Magaling! Tuloy-tuloy lang! Kailangang matapos yan bago dumating ang buyer! Magkwento po kayo, Lola, tungkol po sa mga aswang. Mamaya na, Apo. Tutulungan ko muna ang mga manggagawa natin. Pero sigurado ako, marami ka pang maririnig na kwento tungkol sa tanimang ito. Isang mapayapang baryo sa Batangas. Nakatayo ang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid, kung saan naninirahan ang maglolang sina Amanda at Lola Lucia. Ang dating tahimik na pamumuhay ni Lola Lucia ay nagbago nang maiwan sa kanyang pangangalaga ang kanyang 12 taong gulang na apo. 5 taon nang nakalilipas mula nang huling nakita ni Amanda ang kanyang ina. Ang huling balita, nakahanap na raw ito ng bagong buhay at pamilya sa Saudi Arabia. Hindi man lang ito nagparamdam o sumusulat. Ang dating pangako ng pag-uwi at muling pagsasama ay unti-unting nawawala, tulad ng mga lumang litrato sa dingding na kinain na ng panahon. Ngunit sa kabila ng lungkot, pinili ng matandang Lucia ang pagtuunan ng pansin ng kanyang nag-iisang apo, ang malawak na taniman ng kalamansi na minana pa niya sa kanyang mga magulang, ang naging sandigan ng kanilang pamumuhay. Araw-araw, tinitiyak ni Lucia na may mailalapag na pagkain sa kanilang hapag at may pantusto sa pag-aaral ni Amanda. Sa umaga at hapon, makikitang maglola sa kanilang hardin ng kalamansi. Dito nila pinagtatagpo ang kanilang mga mundo. Si Lola Lucia na may mga kwentong dala ng karanasan at karunungan, at si Amanda na may mga tanong na dulot ng kabataan at pag-asa. Sa bawat bunga ng kalamansi na pinipitas nila, parang unti-unting nabubuo ang kanilang sariling kwento ng pamilya. Ang simpleng buhay nila ay umiikot sa pangangalaga ng taniman, pagbibenta ng ani, at sa mga alaala. Para kay Amanda, sapat na ang presensya ng kanyang Lola Lucia, ang tanging sandigan niya sa mundong tila naging mapangusga sa kanilang mag-ina. Maya-maya pa, Lola Lucia! May paparating po! Ano yan? Sino yung mga... Diyos ko po! May duguan! Isang grupo ng kalalakihan ang papalapit. May bitbit na duyan kung saan nakahiga ang isang lalaking duguan at halos wala ng malay. Anong nangyari? Sino yan? Lola, si Tonyo po ito. Yung anak ni Mang Berting sa kabilang baryo. Nakita namin siya sa bundok. Halos patay na. Lola, bakit po siya ganyan? Ay, teka. Ilagay muna natin siya sa lilim. Dito na muna kayo. Inilapag ng mga kalalakihan ng duyan sa ilalim ng malaking puno ng kalamansi.
Ano ba talagang nangyari? Aswang po, Lola. Sinugo siya kagabi habang nagbabantay ng mga kalabaw. Sus Maria Josep, akala ko ba wala ng aswang dito sa atin? Mukhang bumabalik na siya. 3 na po ang biktima ngayong linggo. Lola, akala ko po ba hindi nakakapasok ang aswang dito? Hindi nga, Apo. Kaya nga nakapagtataka. Abay, grabe ang kalmot sa mukha. Paano siya maitim na ang balat? Lola, pwede po bang dito muna kami sandali? Hindi po kasi namin kakayanin kung dederecho kami hanggang bayan. O sige, pero Pero ano? dapat ilipat natin siya. Hindi pwedeng dito sa taniman. Bakit naman po, Lola? May dahilan. Pero sa gayon, dalhin natin siya sa bahay. Amanda, kunin mo ang mga dahon ng oregano at saka luya. Nasa likod bahay. Opo, Lola! May alam po ba kayo, Lola Lucia? Maraming bagay ang hindi dapat malaman ng iba, iho. Basta't sumunod na lang kayo. Dalian ninyo. Binuhat ng mga kalalakihan si Tonyo patungo sa bahay ni Lola Lucia. May kung ano't ano pa rin sikreto itong taniman na to, no? Oo nga. At mukhang si Lola Lucia lang ang nakaalam. Nanginginig ang kamay ni Amanda habang sumusunod sa yapak ng kanyang Lola Lucia. Hindi niya maiaalis sa isipan ang kanyang nakita. Ang maputlang mukha ng lalaking duguan, ang malalim na mga galos sa balat at ang damit na halos hindi na makilala sa dami ng dugo. Sa taniman, natigil ang masayang ingay ng pamimitas. Ang dating masigabong tawanan at kwentuhan ng mga manggagawa ay napalitan ng mababang bulungan at nag-aalalang tingin sa isa't isa. Si Aling Maria na kanina lang ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga anak ay tahimik na nagliligpit ng mga nahulog na kalamansi. Ang mga kamay ay halatang nanginginig. Si Mang Jose naman, ang dating malakas ang boses dahil sa pag-awit habang namimitas, ngayon ay nakayuko na tila nagdarasal habang nagtatrabaho. Ang dating masayang paligid ng taniman ay biglang nabahira ng takot. Ang mga manggagawa'y nagmamadaling tapusin ang kanilang gawain. Hindi na inaalintana kung may nalalaglag na bunga o nasasaktan ng mga sanga. Ang tanging nais lamang nila ay matapos ito bago dumilim. Bago pa man magbalik ang anino ng kilabot na kanilang nasilayan, sa hindi kalayuan, maririnig ang mahihinang bulong ng mga manggagawa. Nagtatanungan kung kailan huling may nakitang aswang sa kanilang lugar. Kung bakit muling nagbabalik ang mga nilalang na akala nila'y matagal nang nawala. Ang iba'y nagkukwento ng mga naririnig na balita tungkol sa ibang biktima, habang ang iba naman ay nagpaplano kung paano makakauwi ng ligtas. Si Amanda, na noon ay masayang pinapanood ang mga namimitas, ay ngayon mas lalong yumayakap sa presensya ng kanyang Lola Lucia. May kung anong katahimikan sa mga mata ng matanda na hindi maintindihan ng batang Amanda. Isang katahimikan na may kasamang malalim na kaalaman sa mga bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sige na, tapusin ninyo ang pamimitas. Umuwi kayo bago pa magdilim. Pero Lola, paano po yung buyer? Ako nang bahala. Mas mahalaga ang kaligtasan ninyo. Sigurado po ba kayo, Lola? Marami pa pong hindi napipitas. Oo, bukas na lang ulit tayo magpatuloy. Magdala kayo ng bawang sa susunod. Nagsimula ng magligpit ang mga manggagawa. Amanda, Apo, Lola? halika na. Umuwi na tayo. Lola, yung lalaki po kanina,
Tutulungan niyo po ba siya? Oo, pero kailangan muna kitang ihatid sa bahay para makapagpahinga ka. Lola, kami po ni Mang Jose. Kami na po ang magtatapos dito. Ihatid niyo na po ang apo ninyong si Amanda. Salamat, Maria. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Huwag kayong titigil kahit saan. Opo, Lola. Sabay-sabay na po kaming uuwi. Lola, bakit po kaya bumabalik ang mga aswang? May mga bagay na hindi dapat pag-usapan dito sa labas, apo. Sa loob na lang ng bahay. Naglakad ang maglola patungo sa kanilang bahay. Naiwang tahimik ang taniman na dati puno ng ingay at tawanan. Sa likod nila, maririnig ang mahihinang pag-uusap ng mga manggagawa habang nagmamadaling tapusin ang kanilang gawain bago pa tuluyang dumilim. Sa takip silim, habang namumula pa ang kalangitan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa tahanan ni Lola Lucia at Amanda. Ang dating masayang hapunan ay napalitan ng mahihinang kalansing ng kubyertos at mababang mga boses. Ang mga anino sa dingding ay parang sumasayaw sa liwanag ng gasera na parabang may ibang presensyang pumapasok sa kanilang tahanan. Biglang may kumatok sa pintuan. Isang lalaking pawisan at hingal na hingal ang bumungad sa kanila. Si Mang Dante, ang pinsan ni Tonyo. Halatang nagmamadali itong dumating, dala-dalang pinakamasamang balita. Ang kanyang mga mata ay bakas ang lungkot at takot nang ibalita niya ang nangyari. Alala mo si Tonyo. Ang tanging nasambit niya, ang boses ay halos hindi na marinig sa bigat ng kalungkutan. Napapikit si Lola Lucia habang si Amanda ay lalong humigpit ang yakap sa kanyang lola. Ang balitang ito ay parang malamig na hangin na dumaan sa kanilang tahanan, nagdadala ng paalala sa panganib na muling bumabalik sa kanilang lugar. Ang kirot ng pagkawala ni Tonyo ay hindi lamang tungkol sa isang buhay na nawala. Ito ay paalala ng kadiliman na muling gumagalaw sa kanilang komunidad, na ang dating mapayapang buhay ay maaaring magbago na. Sa labas ng bahay, ang mga puno ng kalamansi ay tahimik na sumasayaw sa hangin ng gabi. Saksi ang mga lihim na hindi pa masabi at ang mga kwentong naghihintay na mailahad. Lola, kailangan pa po ba talaga natin pumunta? Oo naman, apo. Nakaugalan na natin yan dito. Pero Lola, natatakot po ako. Yung nakita po natin kanina. Naiintindihan kita, apo. Pero kailangan nating magpakita ng respeto sa pamilya ni Tonyo. Paano po kung may aswang doon? Amanda, makinig ka. Hindi ka dapat matakot kapag kasama mo ako. Sigurado po kayo, Lola? Oo. At isa pa, may dalang bawang ang lola mo. Oh, Lola naman. alam mo, noong bata pa ako, ganyan din ako katakot. Pero tinuruan ako ng lola ko. Ang lola mo sa tuhod na ang pinakamabisang panangga sa takot ay ang pagtulong sa kapwa. Pero Lola, paano po nakakatulong ang pagpunta sa lamay? Kasi apo, kapag may nawala ng mahal sa buhay, kailangan nila ng karamay. Kahit tahimik lang tayo doon, malaking bagay na yung presensya natin. Parang noong nawala po si Mama, marami ring dumating sa atin, no, Lola? Oo, apo. Kaya alam ko kung gaano kahalaga ito. Sige po, Lola. Sasama po ako. Mabuti, apo. Dalhin mo na rin itong kandila. Lola, pwede po bang hawakan ko ang kamay niyo? Oo naman, apo. Laging nandito ang lola mo. Lumabas ang maglola sa bahay. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa liwanag ng buwan. Sa hindi kalayuan,
naririnig ang mga panalangin mula sa bahay ng mga Mendoza kung saan nakahimlay ang katawan ni Tonyo. Lola, ipagdadasal po natin si Tonyo mamaya. Oo, Apo. At ipagdasal natin ang kaligtasan ng ating baryo. Tahimik na naglakad ang maglola sa madilim na daan. Ang kanilang mga hakbang ay tila mas mabigat ngayong gabi. Sa kanilang likuran, ang taniman ng kalamansi ay nakatayo, bantay sa kadiliman ng gabi. Lola, bakit po parang konti lang yung mga tao? Natural lang yan, Apo. Takot ang mga tao ngayon. Maya-maya pa, napansin ni Amanda ang isang lalaking nakatayo sa madilim na sulok. Nakastripe na polo ito at walang tigil sa pagtitig sa kanya. Hindi mapakali si Amanda sa kanyang nakikita. Sino kaya yun? Ang lalaki diretso ng tingin kay Amanda. Hindi kumukurap. Lola! Lola! Sandali lang, kakausapin ko lang si Aling Berta. Nang lumingon si Amanda sa sulok, ay wala ng lalaki. Dahan-dahan siyang tumayo. Saan kaya siya pumunta? Sinundan niyang lalaki palabas. Sa madilim na bahagi ng bakuran, nakita niya itong naglalakad ng mabagal. Aling Maria? Oh, bakit Amanda? Parang nakakita ka ng multo. Yung lalaki po. Yung nakastripe na polo. Anong lalaki? Yung nakatayo po sa may sulok kanina. Amanda, wala namang lalaking nakastripe dito. Pero nakita ko po. Kanina pa po siya nakatingin sa akin. Amanda, makinig ka ha. Nauna pa kami sa'yo rito. Wala namang ibang bisita rito kundi tayo-tayo lang ng lola mo at ang lahat ng lalaki dito. Nakaupo sa harap ng kabaong. Biglang bumukas ang bintana dahil sa malakas na hangin. Lola! Anong nangyayari? Lola Lucia, may nakita raw si Amanda. Anong nakita mo, Apo? Lola, may lalaki po. Nakastripe po siya. Pero sabi ni Aling Maria, wala daw pong ganun dito. Biglang namatay ang ilaw. Sa labas, may narinig na malakas na kaluskos. Oras na para umuwi. Maria, pasensya na. Mauuna na kami. Sige po, Lola Lucia. Umuwi na po kayo. Mag-iingat kayo ha. Susunod na rin po kami maya-maya. Sa labas ng bahay, may narinig na kakaibang tawa. Mabilis ang lakad ng maglola pa uwi. Ang kanilang mga hakbang ay sinasabayan ng kakaibang tunog mula sa kadiliman. Sa kabilang dako naman, sa gitna ng madilim na kagubatan. Nasa akin ang pangil ng panlilinlang. Ang agimat ng mga aswang na nagbibigay sa akin ng lakas upang hindi maapektuhan ang kalamansi. Sa wakas, malaya na akong makakapasok sa taniman ng maglola. Wala nang bisa ang kanilang mga harang at pananggalang. Ngunit, kailangan magmadali. Ang sanggol na malapit ng maisilang, ang tanging susi sa pagpapalakas ng aking lahi, ay kailangan kong makuha bago pa man ito magkamalay. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, maririnig ang malakas na ungol ng mga asong gubat. Pinapanood ang hari ng kadiliman ang kanilang galaw. Ang mga matay nag-aapoy sa determinasyon. Ang maglola ang hadlang. Si Amanda, ang mapusok ngunit madaling malinlang. At ang matandang si Lucia, na tila may mahika sa bawat kilos at salita. Hindi ko hahayaang manatili sila sa aking daraanan. Kapag nagtagumpay ako,
ang mga tanim nilang kalamansi ang magiging bahagi lamang ng nakaraan. Isang alaala ng kanilang kabiguan. Nakangising iniangat ng hari ng kadiliman ang agimata at binigkas ang mahiwagang salitang nakaukit dito. Hindi sila makatatakas. Hindi sila mananalo. Sa gabing ito, maghahari ang dilim. Sa katahimikan ng gabi, naputol ang malalim at nakakakilabot na tunog mula sa kagubatan. Tila isang hudyat ng paparating na panganib. Si Amanda, habang naglalakad sa kalamansian, ay biglang napatigil nang makitang bagong tagalinis. Teka, sino yun? Parang nakita ko na siya dati. Kuya? Ikaw ba ang bagong tagalinis dito? Oo, ako nga. Ang lola mong kumuha sa akin. Sabi niya, kailangan niya ng dagdag na tao para sa kalamansian. Ang lola ko? Pero bakit ngayon ko lang nalaman? Hindi niya naman sinabi sa akin na may bago kaming tao rito. Siguro, abala lang siya kahapon. Baka nakalimutan niyang sabihin. Magaling akong mag-alis ng damo at maglinis ng taniman. Hindi ko kayo bibigoin. Sandali. Ikaw ba yung lalaki sa lamay? Yung naka-stripe na polo? Parang ikaw yun eh. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ako pumunta sa lamay. Nasa ibang baryo ako kagabi. May tinapos akong trabaho doon. Pero sigurado kung ikaw yun. Nakita kita. Nandun ka sa may sulok at nakatingin ka sa akin. Tapos bigla kang nawala. Baka naman nagkakamali ka lang. Marami naman tao sa lamay. Baka may kahawig lang ako. Saka, bakit naman ako pupunta ron? Hindi ko naman kilala ang mga tao sa baryong yun. Ganun ba? Pero, ang weird lang. Parang ikaw yun eh. Siguro pagod ka lang nung gabing yun. Baka kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Alam mo naman, kapag gabi, maraming bagay ang parang kakaiba. Pero huwag ka mag-alala. Wala akong balak na masama rito. Gusto ko lang magtrabaho ng maayos. Okay. Kung ganon, mag-iingat ka lang dito ah. Maraming kwento ang kalamansian namin. Lalo na kapag gabi. Ganun ba? Salamat sa paalala. Siguro mas mabuti pang ikaw ang magkwento sa akin ng mga kwento rito para hindi ako mabigla. Sige. Kailangan ko na palang bumalik sa bahay. Sige, ingat ka ha. At salamat sa pagdalaw. Ang weird talaga niya. Pero bakit ganun? Parang ang daming tanong na gumugulo sa isip ko. Naiwang tahimik si Amanda. Pilit na binabalikan ang gabing nasa lamay sila. Ngunit hindi niya maialis sa isipan ang kakaibang titig ng lalaki at ang pakiramdam na may hindi tama. Sa hindi kalayuan, maririnig ang kaluskos ng dahon habang abala si Art sa kanyang ginagawa. Ang ngiti niya'y hindi maalis sa kanyang muka. Sa tahimik na bahagi ng taniman ng kalamansi, dumadagungdong ang tunog ng pagpuputol ng mga sanga. Nag-iisa si Art, ang bagong tagapaglinis. Ngunit sa kanyang mga mata ay hindi simpleng trabaho ang kanyang ginagawa. Galit na galit niyang pinagpuputol ang mga sanga ng kalamansi. Tila bawat pagputol ay isang akto ng paghihiganti. Ang malamig na hangin ng umaga ay tila hindi nakakaapekto sa init ng kanyang damdamin. Kailangan niyang sirain ang mga puno ng kalamansi, ang tanging hadlang sa maitim na balak. Habang abala naman si Art sa pagpuputol, ang kapaligiran ng taniman ay tila nagbago. Ang dating masiglang tanawin ay nabalot ng kakaibang tensyon. Sa bawat bagsak ng itak, tila may puwersang nawawala mula sa taniman. Isang paalala ng kalamansi
ay hindi lamang simpleng halaman. Ito ang bantay laban sa dilim. Napakahina ng mga ito. Akala ni Lucia at ng kanyang apo, kaya nila akong pigilan? Ang mga punong ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Kapag nawala ng lahat ng ito, sino na ang makapipigil sa akin? Itinapon niyang naputol na sanga sa gilid at muling itinaas ang kanyang itak. Ang mga matay nag-aapoy sa determinasyon. Kapag wala na ang mga kalamansi, wala na ring proteksyon ang tanimang ito. Walang makakahadlang sa akin na kunin ang sanggol. Wala na si Lucia. Wala na ang kanyang mga pananggalang. Biglang humampas ang malakas na hangin. Tumigil saglit si Art. Lumingon sa paligid. Ngunit agad na binaliwala ang kakaibang pakiramdam. Ano ito? Hangin lang? Hindi niyo ako matatakot sa ganito. Wala kayong magagawa. Itinuloy niya ang pagputol. Bawat bagsak ng itak sa puno ay puno ng galit. Sa bawat sanga at dahon na nalalagas, isang bahagi ng taniman ang tila nawawala ng sigla nito. Bago sumapit ang gabi, matatapos din ako. Mawawala ang mga kalamansi at wala nang makapipigil sa akin. Sa malayo, isang ibon ang biglang lumipad mula sa puno. Tila nag-aalala. Ang tunog ng itak ni Arturo ay tuloy-tuloy. Ang taniman ng kalamansi ay nabalot ng lungkot at pangamba. Sa kalagitnaan ng taniman, nangangalit si Arturo. Walang kamalay-malay sa likod ng kanyang galit ay ang tahimik na pagtutol ng kalikasan. Habang abalang lalaki sa pagputol ng mga sanga ng kalamansi, dumating si Lola Lucia. Nagulat ang matanda sa eksenang bumungad sa kanya. Ang mga puno ng kalamansi ay nakalugmok. Ang mga sangay nagkalat at ang taniman ay tila nawala ng sigla. Sa gitna ng lahat, si Art nanginginig sa galit at hawak ang itak na puno ng dagta at dahon. Hoy! Anong ginawa mo sa mga puno ko? Bakit mo pinutol ang mga kalamansi? Kailangan ko pong gawin ito, Aling Lucia. May aswang po. Nasa paligid sila. Naghahanap ng paraan para makapasok dito. Anong sinasabi mo? Ang mga kalamansi ang tanging proteksyon ng tanimang ito. At ngayon ay pinutol mo pa. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang mga punong ito sa amin? Kung hindi ko po ito gagawin, hindi po ako makakapaghanda. Nakita ko po sila. Ang mga anino sa dilim. Ang kanilang mababangis na mata. Gusto nilang sumalakay. At ang ita ko lamang ang tanging sandata ko. Anong aswang? Wala akong nakikitang aswang dito. Ang alam ko lang, nasira ang taniman ko. Ang kabuhayan namin ang dahil sa'yo. Naroon sila! Hoy! Bumalik kayo rito! Hindi kayo makakaligtas sa ita ko! Bumalik kayo rito! Biglang napatigil si Lucia sa narinig. May malalaking pakpak ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kakahuyan. Kasunod ng tila mabigat na pagaspas ng hangin. Ang mga mata ng matanda ay napalitan ng kaba habang tumitingala sa direksyon ng tunog. Pakpak! Narinig ko. Aswang nga ba talaga? Sinabi ko po sa inyo, hindi tayo ligtas dito. Kaya ginagawa ko po ang makakaya ko para protektahan kayo. Kung totoong sinasabi mo, bakit kailangang sirain ang mga puno? Ang mga kalamansi ang pananggalang laban sa kanila. Wala nang panahon para magpaliwanag. Ang mahalaga po, hindi sila makakapasok ngayong gabi. Sa gitna ng tensyon, muling narinig ang tunog
ng malalaking pakpak na lumilipad palayo. Nanahimik ang paligid pero ramdam ang bigat ng bawat segundo. Si Lucia nananatiling nakatayo, ngunit ang kanyang galit ay napalitan ng panghihinayang. Ilang punong nasira. Malaking kawalan ito para sa amin. Paano na ang taniman namin? Aling Lucia, kung hindi ko to ginawa, baka mas malaking kapahamakan ang dumating. Pinipili ko lang kung anong mas mahalaga ngayon. Kung totoong aswang ang nakita mo, dapat tayo maghanda. Pero sana hindi mo sinira ang taniman ko ng ganito. Sa harap ng kanilang pagkakaiba ng paniniwala, natameme si Arta. Sa isip ni Lucia, isang malaking katanungan ang naglalaro. Totoo nga bang sinasabi nito o isa lamang itong dahilan sa likod ng kanyang kakaibang galaw? Ngunit isang bagay ang sigurado. Sa gabing ito, hindi lamang ang taniman ang nasira, kundi pati na rin ang katiwasayan sa kanilang paligid. Samantala, sa bayan, puno ng saya at ingay ang paligid. Ang mga tao'y abala sa kani-kanilang gawain habang si Amanda at Arturo ay magkasamang naglalakad sa makulay na palengke. Si Amanda ay halatang masaya. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang kasamang misteryosong lalaki na minsan na ring nagligtas sa kanila mula sa panganib. Ang ganda dito, no? Parang ang dami laging nangyayari sa bayan. Tsaka, salamat pala ulit Arturo, dun sa pagtulong mo sa amin nung isang gabi. Naku, kung wala ka, baka kung anong nangyari. Wala yun, Amanda. Ginagawa ko lang ang dapat gawin. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa'yo o sa pamilya mo. Ang bait mo naman talaga. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kasiguraduhan kasama ang iba. Kung ganon, masaya akong marinig yun. Habang naglalakad sila, napansin ni Arturo ang isang buntis na nakatayo sa gilid ng kalye. Tila naghihintay ito ng masasakyan. Napako ang tingin niya sa babae at biglang nag-ibang ekspresyon mula sa pagiging kalmado. Naging matalim ang kanyang tingin. Arturo, okay ka lang? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Wala. Napansin ko lang. Siya? Kilala mo ba siya? Kapitbahay namin yan. Buntis siya ngayon. Hindi ko siya kilala. Pero bakit mo siya tinitingnan ng ganon? Wala. Ang bango lang kasi. Ang bango? Anong mabango? Siya ba? Hindi. Hindi siya. Ang tinutukoy ko yung paligid. Ang ganda ng lugar. Ang linis. Parang ang bango ng hangin. Grabe ka naman. Ambience talaga ang nasa isip mo. Pero tama ka. Maganda talaga rito. Oo nga. Maganda talaga rito. Alam mo, ang saya nitong araw na to. Hindi ko inaakalang makakadate kita. Parang ang dami kong natuklasan tungkol sa'yo. At marami ka pang matutuklasan. Gusto ko rin kasing makilala ka ng lubos. Talaga? Sige, ako rin. Gusto kong malaman lahat ng tungkol sa'yo. Tara, Amanda. Hanap tayo ng makakainan. Gusto ko ring mas ma-enjoy ang araw na to kasama ka. Sa likod ng mga ngiting yun, may mabigat na lihim si Arturo. Ang bango na tinutukoy niya ay hindi ang ambience ng bayan, kung hindi ang amoy ng buntis. Ang amoy ng buhay na nagdadala ng kakaibang tawag sa kanyang pagkatao. Ngunit sa harap ni Amanda, pinilit niyang tinakpan ang kanyang tunay na intensyon. Itinuon ang pansin sa kanilang masayang araw sa bayan. Maagang nagising si Amanda.
sa hindi maipaliwanag na kasiyahan. Sa kabila ng malamig na simoy ng umaga, magaan ang kanyang mga hakbang habang bitbit ang isang baso ng mainit na kape. Habang bumababa siya mula sa kanilang bahay, napansin ni Lucia ang kakaibang kilos ng kanyang apo. Ang dati inaantok pa tuwing umaga, ngayon ay tila ba puno ng enerhiya at pagmamadali. Nakamasid si Lucia mula sa bintana, nagtataka at nag-aalala. Hindi itong karaniwang Amanda na kilala niya. Bakit kaya parang ang saya ng batang yon? At saan naman siya pupunta ng ganito kaaga? Sinundan ni Lucia si Amanda ng tahimik. Nagtungo ang dalaga sa kalamansian. At laking gulat ni Lucia nang makita niyang si Arturo ang kanilang bagong tagapaglinis, ang dahilan ng kasiyahan ng kanyang apo. Arturo! Ang aga mo naman dito. Siguro pagod ka na, no? Heto, mainit na kape para sa'yo. Salamat, Amanda. Hindi naman ako masyadong pagod. Masaya ako sa ginagawa ko dito. Napakaganda ng tanimang ito. Ay, pawis na pawis ka na pala. Hayaan mo, pupunasan kita. Hindi na kailangan, Amanda. Kaya ko naman. Wala yun. Huwag ka nang mahiya. Dapat ka lang alagaan. Dahil ang sipag mo rito dito sa kalamansian namin. Sa hindi kalayuan, tahimik na nakamasid ang matanda. Hindi niya maiaalis ang paningin sa dalawa, lalo na sa paraan ng pakikitungo ng kanyang apo. Sa lalaki, napabuntong hininga siya, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang muka. Ano ba itong nakikita ko? Pinapakain at pinapainom ng kape. Tapos pinupunasan pa ang mukha. Aba, Amanda, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi kaya nagkakamabutihan na kayo ng lalaking yon? Isang taga-alis ng damo. Pero sobra na ang pag-aasikaso mo sa kanya. Umiling si Lucia, ngunit nananatiling nakatayo sa likod ng puno. Pilit na iniintindi ang nakikita. Alam mo, Arturo, masaya ako na nandito ka. Hindi ko alam pero parang iba ang pakiramdam ko kapag nandito ka. Salamat, Amanda. Mahalagang malaman ko na nararamdaman mo yan. Pero gusto ko lang ding sabihin, mahalaga ka sa akin. Sa likod ng mga puno, halos masamid si Lucia sa naririnig. Mahalaga. Mahalagang sabihin. Aba, mukhang totoo nga ang iniisip ko, Amanda. Umanda ka sa akin. Kailangan kong malaman ang lahat ng nangyayari rito bago pa mahuli ang lahat. Sa gitna ng tahimik na taniman, nanatiling nakatayo ang matanda. Pinapanood pa rin ang dalawa. Sa kanyang isipan, naglalaro ang maraming tanong. Sino ba talaga si Arturo? Ano ang tunay niyang intensyon sa tanimang ito? At higit sa lahat, sa kanyang apo. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan bago pa magdulot ng mas malaking problema ang ugnayan ng dalawa. Pagkatapos ng hindi inaasahang tagpo sa kalamansian, agad na bumalik si Lola Lucia sa bahay, dalang bigat ng kanyang nasaksihan. Hindi niya maisip ang ginawang pag-aalaga ni Amanda kay Arturo. Isang bagay na hindi karaniwang ginagawa ng kanyang apo sa kahit na sino. Sa kanyang dibdib, isang pagdududa ang namumuo. Kaya't napagpasyahan niyang kumprontahin ang dalaga upang malinawan siya sa tunay na nangyayari. Amanda, maupo ka rito. Kailangan nating mag-usap. Opo, Lola. Ano po yun? Ano ang namamagitan sa inyo ng tagapaglinis? Bakit ganyan ka kung mag-istima sa lalaking yon? Wala pong kahit ano, Lola.
Wala pong namamagitan sa amin ni Arturo. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Amanda. Hindi ako pinanganak kahapon para paniwalain mo ko sa ganyang sagot. Kitang-kita ko kung paano mo siya binigyan ng kape. Kung paano mo punasan ang pawis niya. Daig mo pag nagayuman ng lalaking yon. Lola, hindi po ganun. Ginagawa ko lang po yun. Kasi gusto kong maging mabait sa kanya. Wala pong masama doon. Tumayo ang matanda at naglakad ng pabalik-balik. Mabait. 3 araw pa lang siyang namamasukan rito, Amanda. 3 araw. Ano bang ipinakain niya sa'yo? At bigla-bigla ka na lang naging malapit sa kanya. Lola, ang totoo niyan, mabait naman po talaga si Arturo. Hindi niya po ako ginagawa ng masama. Tsaka isa pa, hindi ko naman po siya nilalapitan ng basta-basta. Nagkataon lang po yung kanina. Nagkataon. Amanda, nakikita ko ang mga mata mo habang pinupunasan mo ng pawis ang lalaking yon. Hindi yung basta kabutihan lang. May iba ka nang nararamdaman, hindi ba? Lola, wala po talaga. Iniisip niyo Huwag lang mo po kong yan. gawing tanga, Amanda. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ako ipinanganak kahapon. Alam kong may iba kang nararamdaman para sa lalaking yon. Kaya sagutin mo ko ng totoo. Anong ugnayan meron kayo? Lola, wala po talaga. Wala pa akong ginagawang masama. Tsaka si Arturo, mabait po siya. At yun lang po yung dahilan kung bakit ako ganito sa kanya. Amanda, makinig ka sa akin. Hindi mo kilala ang lalaking yon. Bago pa lang siya sa buhay natin. At kung ano man ang nakikita mo sa kanya, kailangan mong pag-isipan. Hindi lahat ng mabait sa simula ay totoo hanggang dulo. Naiintindihan mo ba? Lola, ang unfair naman po. Hindi niyo pa po siya lubos na kilala. Pero parang hinuhusgahan niyo na po siya. Hindi ko siya hinuhusgahan, Amanda. Pinoprotektahan kita. Kaya itigil mo ang pakikipagmabutihan mo sa lalaking yon hanggat hindi ko nalalaman ang tunay niyang intensyon. Naiintindihan mo ba? Opo, Lola. Naiintindihan ko po. Naunang umalis si Amanda patungo sa kanyang kwarto. Naiwan ng matanda na nakatingin sa kawalan. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang may hindi tama kay Arturo. At ang paninindigan niyang yun ay hindi niya bibitawan hanggang malaman niya ang katotohanan. Sa isang tahimik na bahagi ng bayan, nagtagpo sina Amanda at Arturo. Pilit na itinatago ang kanilang relasyon mula kay Lola Lucia. Ang paligid ay tila nakikisimpatya sa kanilang sikreto. Ang katahimikan ng lugar ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Ngunit ang araw na ito, na dapat sana'y masaya, ay napuno ng tensyon dahil sa isang usapan na hindi nila inaasahang hahantong sa hindi pagkakaintindihan. Arturo, pasensya ka na. Medyo natagalan ako. Alam mo naman si Lola. Parang radar ang mga mata niya. Wala yun, Amanda. Mabuti nga't nandito ka. Kailangan talaga kita makausap. Ano bang gusto mong pag-usapan? Para kasing ang bigat ng iniisip mo. Amanda, sa tingin ko, dapat nang magbago kayo ng tanim sa kalamansian. Ano? Magpalit ng tanim? Bakit naman biglang ganyan ang sinasabi mo? Amanda, iniisip ko lang ang kapakanan ninyo. Ang kalamansian, parang hindi na ito praktikal. Maraming mas madaling alagaan at mas kumikita. Baka mas mabuti kung ibang pananim na lang ang ilagay nyo ron. Hindi ko alam kung papayag si Lola. Mahal na mahal niya ang kalamansian. Matagal na niya itong inaalagaan. Para na itong bahagi ng buhay niya. Pero Amanda, hindi niya naman madadala ang mga punong yun habang buhay.
kailangan mo mag-isip para sa hinaharap. Baka mas mabuti kung simulan na ninyong magbago ngayon. Pero, bakit bigla-bigla mo nalang ipinipilit ito? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kalamansian kay Lola? Maraming kwento ng buhay niyang bahagi nito. Parang hindi ko kayang kausapin siya tungkol rito. Bakit hindi? Lagi na lang ba siyang masusunod? Wala ka bang sariling desisyon, Amanda? Arturo, hindi ito tungkol sa pagdedesisyon. Tungkol ito sa respeto kay Lola. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahalaga sa kanyang kalamansian. Kaya pala hanggang ngayon, hindi ka pa rin makaalis sa anino niya. Amanda, kung ayaw mong magbago, paano natin mapapanatili ang relasyon natin? Ano? Ngayon isinusumbat mo na ang relasyon natin? Para lang sa kalamansi? Hindi ito tungkol sa kalamansi. Tungkol ito sa mga hadlang na ayaw mong alisin. Amanda, kung hindi ka makakahanap ng paraan, anong mangyayari sa atin? Arturo, ang babaw ng dahilan mo. Bakit parang biglang ganito ka na lang? Akala ko mahalaga ako sa'yo. Amanda, mahal kita. Pero kailangan mo ring magdesisyon para sa hinaharap natin. Kung ganito ka mag-isip, parang hindi ko alam kung ano pa talaga yung nararamdaman mo. Arturo, uuwi na ako. Sa halip na pigilan, tumalikod si Arturo at nanatiling tahimik. Naiwan si Amanda na naglalakad palayo. Ang puso'y puno ng pagdududa at tanong. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang sinabi ni Arturo. Bakit biglang ganoon ang kanyang pagpilit? Parang ang babaw ng dahilan para sa lahat ng ito. Sa likod ng mga simpleng salita ni Arturo ay ang bigat ng kanyang lihim. Para kay Amanda, hindi maipaliwanag ang mga pangyayari. Sa pagbabalik niya sa kanilang bahay, hindi niya maiwasang mapaisip. Ano nga ba ang tunay na dahilan ni Arturo? Sa kanyang puso, alam niyang may mali. Ngunit pilit niyang itinatanggi ang posibilidad na ang taong mahal niya ay may itinatago. Pagka-uwi ni Amanda mula sa kanilang tagpuan ni Arturo, sinalubong siya ni Lola Lucia sa pintuan ng bahay. Sa mga mata ng matanda ay bakas ang galit at pagkabigo, habang si Amanda naman ay halatang kinakabahan, ngunit pilit na nagtatapang-tapangan. Alam niyang darating ang pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kaaga. Amanda, saan ka galing? Huwag mong sabihin nagkita na naman kayo ng Arturo na yun sa bayan. Lola, huwag po kayong magalit. Opo, nagkita po kami pero... Ano bang nakita mo sa lalaking yon, Amanda? At halos buong buhay mo umiikot na lang sa kanya. Bakit nagawa mo kung pagsinungalingan at ilihim ang relasyon ninyo? Ano bang nangyayari sa'yo, Apo? Lola, mahal ko si Arturo. Mahal namin ang isa't isa. Hindi ko siya kayang iwan. Sana naman maintindihan niyo po yun. Hindi ko nagugustuhan ang nangyayari sa'yo. Hindi mo siya kilala, Amanda. Ilang araw pa lang siyang naririto. At ngayon, pati ikaw, parang nawawala na sa sarili. Hindi maganda ito, Apo. Lola, hindi niyo po naiintindihan. Mahal ko si Arturo at mahal niya rin ako. Kung ganon, kailangan kang lagyan ng pangontra. Nararamdaman kong may hindi magandang mangyayari sa'yo, Amanda. Ayoko na ng kalamansi, Lola. Gusto ko ng ibang pananim. Nakakapagod na ang kalamansian. Ano? Bakit ka biglang nagsasabi ng ganyan? Anong nangyayari sa'yo, Amanda? Ang kalamansi ang bumubuhay sa atin. Ang nagliligtas sa atin sa kung ano-anong panganib. Ngayon ay gusto mo itong alisin? Oo, Lola. Gusto kong alisin ang kalamansi. Gusto kong ako naman ang magdesisyon para sa lupang ito.
Ang sabi niyo nga, kay nanay ang lupa. Kaya ako ang dapat magdesisyon para dito. Amanda, anong ginawa sa'yo ni Arturo? Bakit parang nagbabago ka? Apo, hindi na ikaw ang batang pinalaki ko. Lola, ito ang gusto ko. Gusto kong taniman ng ibang pananim ang kalamansian. Tama na ang kalamansi, Lola. Hindi. Hindi ko hahayaan ito, Amanda. Hindi mo alam ang sinasabi mo. May kung anong ginagawang lalaking yun sa'yo. At hindi ako papayag na sirain niya ang buhay mo. Pati na ang taniman na ito. Ako pa rin ang may responsibilidad sa tanimang ito. Hindi ko na kayo kayang intindihin. Ito yung desisyon ko at gusto ko itong sundin. Nagpupuyos ang damdamin ni Lola Lucia habang pinapanood ang kanyang apo at umiiwas ito ng tingin. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang may kakaiba sa kilos ni Amanda at sigurado siyang si Arturo ang punot dulo ng lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng galit at ng takot, determinado si Lola Lucia na gawin ang lahat upang mailigtas ang kanyang apo at ang kalamansian sa kapahamakan na tila papalapit na. Sa isang tahimik na umaga, habang nag-iigib si Alice mula sa kanilang poso, lumapit si Arturo. Ang buntis ay halatang hirap sa pagbubuhat ng mabigat na timba. Ngunit pilit niyang ginagawa ang gawain dahil wala siyang ibang maaasahan. Nakita ito ni Arturo at agad niyang sinamantala ang pagkakataon upang makalapit sa babae. Magandang umaga, Alice. Mukhang mabigat ang dinadala mo ah. Hayaan mo na akong tumulong sa'yo. Salamat naman. Oo nga eh. Mabigat na itong timba. Lalo na't malapit na akong manganak. Ganun ba? Hindi mo dapat ginagawa ito na mag-isa. Ikaw na ang bahala, Alice. Papasok na ako dito sa loob. Salamat talaga Arturo ha. Wala kasi akong ibang maaasahan dito eh. Ako na lang talaga ang gumagawa ng lahat. Kaya nga, gusto kitang tulungan eh. Nakita ko na ilang beses kang hirap sa mga gawain dito. Mag-isa ka lang sa buhay, di ba? Oo, mag-isa lang ako. Wala na kasi yung asawa ko. Wala na rin akong kamag-anak na malapit dito. Kaya kailangan kong kayanin lahat, kahit na mahirap. Alice, ilang linggo na akong nagtatrabaho sa kalamansian ni Lola Lucia. At mula nun, napansin ko na lagi kang nag-iisa. Wala akong nakitang kasama o katuwang sa buhay mo. Ganun talaga ang buhay. Kailangang magsikap kahit na mag-isa. Kung ganun, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Alice, nais kong maihayag ang nararamdaman ko para sa'yo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Gusto kong ligawan ka, Alice. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Pero nandito ako. Gusto kong patunayan sa'yo na kaya kitang alagaan, na hindi mo kailangang mag-isa sa buhay na to. Arturo, hindi ko alam ang sasabihin. Hindi kita masyadong kilala. At may anak akong parating. Hindi ganun kasimple ang sitwasyon ko. Alice, hindi mahalaga sa akin ang sitwasyon mo. Ang mahalaga, andito ako para sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hindi kita bibiguin. Sa pag-amin ni Arturo, halata ang pag-aalinlangan sa mukha ng babae. Alam niyang mahirap magtiwala, lalo na't hindi niya pa lubos na kilala ang lalaki. Ngunit sa kanyang puso, may bahagi rin siyang naguguluhan. Samantala, si Arturo, sa kabila ng kanyang mapanghalinang mga salita, ay may maitim na layuning pilit niyang itinatago. Sa likod ng kanyang magandang anyo at mabait na kilos. Pagkatapos malaman ni Amanda ang ginagawang panliligaw ni Arturo kay Alice, tila sumabog ang kanyang damdamin.
Ang sakit at selos ay bumalot sa kanyang puso at hindi niya mapigilan ang sarili. Pinuntahan niya si Arturo. Nagbabagang kanyang mga mata sa galit at pagkabigo. Bakit, Arturo? Bakit mo nagawa to? Tayo na tapos manliligaw ka pa sa iba? Amanda, hindi ganun. Huwag mo akong gawing tanga, Arturo! Alam kong ginagawa mo! Nakita ka nila! Nilapitan mo si Alice! Tinulungan mo siya! At sabi mo, gusto mo siyang ligawan! Amanda, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan! Ano pa ba kailangan intindihin dito? Tayo na! Tapos ganyan ka kadaling magpalit? Dahil lang hindi kita napagbigyan sa gusto mong alisin ang kalamansian? Ganitong gagawin mo? Lalapit ka sa iba? Ang sakit, Arturo! Ang sakit-sakit ng ginawa mo! Paano mo nagawang sirain ang lahat ng ito? Paano mo nagawang takpan ang relasyon natin? Ano na lang ang nangyari sa mga patago nating pagkikita? Sa mga sinabi mong mahal mo ako? Amanda, hindi yun ganun kasimple. Hindi mo naiintindihan lahat ng bagay na kailangan kong gawin. Anong hindi ko maintindihan, Arturo? Sabihin mo sa akin, bakit mo nagagawa ang mga ganito? Arturo, hindi ko kayang ginawa mo. Ang sakit! Ang sakit-sakit, Arturo! Amanda, kailangan kong gawin ang mga bagay na yun. Para sa atin din. Para sa atin? Paano naging para sa atin ang manligaw ka sa iba? Hindi ko na alam, Arturo. Hindi na kita kilala. Sa kabila ng emosyonal na pasabog ni Amanda, nanatili si Arturo na parang may itinatagong lihim. Ang kanyang mga sagot ay hindi maalis ang sakit na nararamdaman ng dalaga. Sa isipan ni Amanda, ang tanong ay paulit-ulit. Ano ang tunay na layunin ni Arturo? At paano niya haharapin ang masalimuot na sitwasyong ito na sumisira sa kanyang puso? Sa ilalim ng mahinang liwanag ng papalubog na araw, napatunayan ni Arturo na tuluyan ang naimpluwensahan niya si Amanda. Habang umiiyak ito sa kanyang harapan, nag-alok pa ang isang desperadong paraan upang manatili siya sa piling ng lalaki. Ang personal na pagputol ng mga puno ng kalamansi. Sa isip ni Arturo, nagtagumpay na siya. Kung gusto mo talaga, ako nang gagawa. Ako nang magpuputol ng mga kalamansi. Basta huwag ka lang lumayo sa akin, Arturo. Hindi ko kayang mawala ka. Amanda, mahalaga ka sa akin. Kaya kung handa kang gawin yan, mas lalo kitang mamahalin. Napakadali. Tumatalab na sa kanyang gayuman ng aswang na ginagmit ko. Hindi niya na kayang mabuhay nang wala ako. Sige, Amanda. Putulin mo ang mga kalamansi. At sa wakas, magiging malaya na kaming mga aswang na salakayin ng baryong ito. Sa muling pagkagat ng dilim, sa kabilugan ng buwan, wala nang makapipigil sa amin. Maya-maya pa ay dumating si Alice. Halata sa kanyang mukha ang galit at ang pagkabahala. Dalang narinig mula sa mga tao tungkol sa ugnayan ni na Arturo at Amanda. Totoo ba? Totoo bang nanliligaw ka rin kay Amanda? Hindi lang siya nanliligaw. Kami na. Matagal na kaming magkasama at hindi ako papayag na maagaw siya ng kahit sino, kahit ikaw. Amanda, wala akong intensyong agawin si Arturo. Hindi ko alam na kayo na. Pero huwag mo kong idamay sa gulo ninyo. Sinasabi ko na sa'yo, habang maaga pa, umiwas ka na. Kung kailangan kong gawin ang lahat para hindi siya maagaw, kahit pa pumatay ako, gagawin ko. Amanda, ayoko ng gulo. Kung may problema kayo, ayusin niyo yan. Pero huwag niyo akong idamay. Amanda, tama ka. Hindi dapat may ibang manghimasok sa relasyon natin. Alam mo kung gaano kita kamahal. At alam kong mahal mo rin ako. Gawin mo ang kailangang gawin para maprotektahan ang pagmamahala natin.
Habang si Alice ay nagmamadaling umalis, dala ang takot at pagkabahala. Nanatili si Amanda sa piling ni Arturo. Hawak ang kanyang sariling galit at pagkadismaya. Samantala, sa likod ng lahat ng ito, lihim na natuwa si Arturo. Ang kanyang plano ay unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan at ang baryo na malapit nang bumagsak sa kanyang kamay sa tulong ng sugatang damdamin ni Amanda. Ngunit ang mga mata ni Alice, bagamat takot, ay puno ng pangako na hindi niya hahayaan ang gulo ng dalawa na madamay pa ang iba. Sa bahay ni Alice, tahimik ang paligid, ngunit ang kalooban ng buntis ay puno ng kaba. Hindi niya inaasahan ang naging gulo kanina sa pagitan nila ni Amanda. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, biglang dumating si Lola Lucia. Halata ang alalahanin sa mukha nito. Alice, narinig kong nangyari kanina. Ano bang gulong pinasok ng apo ko? Sana'y maipaliwanag mo sa akin. Lola Lucia, huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman gustong palakihin ang nangyari. Pero may mga bagay na dapat niyong malaman. Sabihin mo sa akin, Alice. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang nagkaganon si Amanda? Lumapit sa akin si Arturo. Nag-alok siya ng tulong. Mabait naman siya sa simula. Pero sinabi niyang gusto niya akong ligawan. Ligawan? Si Arturo? Opo. Tapos dumating po si Amanda. Halatang galit na galit siya. Sinabi niya sa akin na sila na ni Arturo. Matagal na raw silang magkasama. Hindi ko alam yun, Lola. Ayoko pong masangkot sa gulo nila. Pasensya ka na, Alice. Hindi ko inaasahan na darating sa ganitong sitwasyon. Pasensya na sa ginawa ng apo ko. Hindi siya ganoon dati. Alam kong napakabigat ng pinagdadaanan mo, lalo na't buntis ka pa. Lola Lucia, niintindihan ko. Baka masyado lang siyang nasaktan. Hindi ko naman pong intensyon na manggulo, kaya tinanggap ko nang nangyari. Sana lang ayusin nila ni Arturo ang relasyon nila at wag nang idamay ang ibang tao. Salamat, Alice, dahil sa pagpunawa mo. Napakabait mong bata. Gagawa ko ng paraan para ayusin ito. Sisiguraduhin ko na hindi ka na madadamay pa sa gulo nila. Salamat po, Lola Lucia. Sana rin po maging maayos na ang lahat para sa inyo. Matapos ang pag-uusap, agad na umalis si Lola Lucia mula sa bahay ni Alice. Halatang mabigat ang kalooban ng matanda habang hinahanap ang apo. Sa kanyang isip, naglalaro ang marami pa ring tanong. Bakit bigla na lamang nagbago si Amanda? Ano ba ang ginawa ni Arturo sa kanya? Ang pagmamalasakit niya sa kanyang apo ay hinaluan na ngayon ng pangamba. Lalo pat tila may mga bagay na hindi niya lubos maunawaan tungkol kay Arturo. Habang naglalakad sa kalsada, tila mas nagpapabigat ng pakiramdama ng matanda. Sa kanyang puso, alam niyang kailangang mapag-usapan nila ni Amanda ang lahat bago pa tuluyang mapahamak ang apo sa maling landas. Pagbalik ni Lucia sa kanilang bahay, nadatnan niya si Amanda sa kusina. Halatang aburido ang dalaga at nang simulan niyang pagsabihan nito tungkol kay Arturo, nagsimulang uminit ang kanilang usapan. Ang dating mapayapang relasyon ng maglola ay nabahira ng tensyon dahil sa lalaking si Arturo. Amanda, kailangan nating mag-usap. Alam kong galit ka sa akin, pero hindi ko kayang manahimik na lang habang napapahamak ka. Lola, ilang beses na nating napag-usapan to. Huwag niyo na akong pakialaman. Ayos lang ako at mahal ko si Arturo. Amanda, mahal mo nga siya. Pero tingnan mo ang nangyayari sa'yo. Simula nang magkaroon kayo ng relasyon, ang dami ng gulo. Nagka-problema ka.
Nagagalit ka kahit sa maliit na bagay. Hindi na ikaw yan. Ano na naman, Lola? Lahat na lang ng ginagawa ko mali sa paningin nyo. Basta tungkol kay Arturo, lagi na lang kayong kontra. Dahil hindi siya mabuting tao, Amanda. May nararamdaman akong hindi maganda tungkol sa kanya. Hindi mo pa ba yun napapansin? Pati ikaw nagbabago na. Nagbabago? Oo, nagbabago ako dahil sa ginagawa nyo. Bakit hindi nyo na lang tanggapin na mahal ko si Arturo? Ano bang masama dun, Lola? Ano bang kasalanan kung magmamahal ako? Hindi ko sinabing masama ang magmahal, Amanda. Pero ang mahalin ng maling tao, yan ang problema. Tingnan mo si Alice. Nagkagulo kayo dahil kay Arturo. Hindi pa ba sapat yun para makita mong may mali? Lola, tigilan nyo na ako. Kung hindi nyo kayang respetuhin yung nararamdaman ko, mas mabuting umalis na lang ako. Maglalayas na lang ako para hindi nyo ako pakialaman. Maglalayas? Ganoon na lang. Dahil sa isang lalaking kakikilala mo pa lang. Amanda, isipin mo ang sinasabi mo. Oo, maglalayas ako. Mahal ko si Arturo, Lola. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Kung mawala siya, parang ikamamatay ko na. Amanda, apo, mahal kita. Ayokong mapahamak ka. Pero kung talagang mahal mo ko bilang lola mo, pakinggan mo naman ako. Ang ginagawa mong ito ay hindi tama. Lola, mahal kita. Pero hindi ko kayang isuko si Arturo. Siya yung buhay ko ngayon, Lola. Amanda, tandaan mo ang sinasabi ko. Mahal kita. Pero hindi ko hahayaang tuluyang masira ang buhay mo dahil sa kanya. Huwag kang magpadala sa maling pagmamahal. Sa kabila ng galit ni Amanda, nanatiling tahimik si Lucia matapos ang kanilang pagtatalo. Halatang masakit para sa matanda ang makita ang apo na unti-unting nawawala sa tamang landas. Ngunit sa puso niya, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan upang maibalik si Amanda bago tuluyang mahulog ito sa kapahamakan. Samantala, si Amanda, sa kabila ng kanyang mga luha, ay nananatiling matigas ang puso. Isang bagay na hindi maipaliwanag, ngunit patuloy na nagpapahirap sa kanyang damdamin. Sa isang tagong lugar, malapit sa kakahuyan, nagkita sina Arturo at Amanda. Bitbit ng dalagang isang maliit na bag, simbolo ng kanyang desisyon na tuluyang iwan ang kanilang tahanan at ang kanyang lola Lucia. Sa mata ni Amanda, ang hakbang na ito ay patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal kay Arturo. Ngunit para sa lalaki, ito na ang perpektong pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang maitim na plano. Amanda, dumating ka. Oo, Arturo. Tuluyan na akong umalis. Naglayas na ako para hindi na ako pakialaman ni Lola. Tapos na lahat ng problema ko sa kanya. Salamat, Amanda. Pinatunayan mo lang sa akin na mahal mo ko. Ngayon, alam kong wala nang makakapigil sa atin. Oo, Arturo. Mahal na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para mapasaya ka. Kahit ano pang hilingin mo, gagawin ko. Kung ganon, may plano na ako. Kailangan na nating tapusin ang problema sa kalamansian. Ang mga puno ni Lola Lucia, ang tanging hadlang sa kalayaan natin. Anong ibig mo sabihin? Ipapaputol ko ang mga puno ng kalamansi. Wala nang magagawa ang lola mo. Kapag nawala ang kalamansi, wala nang sagabal. Lahat ng plano natin ay matutupad. Kung yun ang kailangan, Arturo, gagawin ko. Handa akong gawin ng lahat. Mapasaya ka lang. Sigurado ka ba, Amanda? Kapag sinimulan natin to, wala nang balikan. Sigurado ako. Mahal kita, Arturo. Kaya kong isakripisyo ang lahat. Pati na ang kalamansian ni Lola. Para lang sa'yo. Kung ganon, magtutuloy-tuloy na ang plano.
Sa kabilugan ng buwan, mawawala ang lahat ng hadlang. At ikaw, Amanda, ikaw ang magiging susi sa katuparan ng lahat. Habang niyayakap ni Arturo si Amanda, ang ngiti niya ay puno ng kasiyahan, ngunit may kakaibang lungkot at ligalig sa hangin. Si Amanda, na puno ng pagmamahal, ay hindi namalayan na unti-unti siyang nahuhulog sa patibong ni Arturo. Samantala, ang mga puno ng kalamansi ay tahimik, ngunit tila nababahala. Saksi sa desisyong babago sa kanilang buhay, isang desisyong magdadala ng dilim hindi lamang sa kanila, kung hindi sa buong baryo. Sa gitna ng labis na pagkabahala para sa apo, nagtungo si Lola Lucia sa bahay ng kilalang albularyo sa kanilang baryo. Si Mang Ato, dala niyang takot at ang tanong tungkol sa biglang pagbabago ng ugali ni Amanda at ang impluwensyang tila bumabalot dito. Umaasa siyang makakahanap ng sagot at solusyon mula sa matandang manggagamot. Lucia, may mabigat kang dalang problema. Sabihin mo, anong nangyari sa apo mo? Ato, biglang nagbago si Amanda. Parang hindi na siyang batang pinalaki ko. Simula nang makilala niya ang lalaking yon, si Arturo, nagkakagulo na ang lahat. Palaging mainit ang ulo niya. At ngayon, naglaya siya dahil sa lalaking yon. Lucia, aaminin ko sa'yo. Kanina pa ako nakakaramdam ng kakaibang enerhiya. Ang lalaking yon, si Arturo, hindi siya pangkaraniwang tao. May itim na puwersa sa likod ng kanyang pagkatao. Anong ibig mong sabihin, Ato? Si Arturo ay isang tiktik. Isa siyang aswang na kilala sa pagiging mahilig sa buntis. Ang layunin niya ay kainin ang sanggol sa sinapupunan ng mga babae. Ay, Diyos ko, kung ganon, ang buntis naming kapitbahay, ang gusto niyang punteryahin. Pero bakit si Amanda? Bakit pati ang apo ko ay ginagambala niya? Yan din ang tanong ko, Lucia. Kung ang tulad niyang tiktik ay mahilig sa buntis, bakit siya interesado sa apo mo? May ibang dahilan kung bakit niya ginagayuma si Amanda. Kung ganon, si Amanda ang ginagamit niya upang mailapit ang sarili sa amin. Si Amanda ang gagamitin niyang tulay para magawa ang balak niya sa buntis. Lucia, hindi natin pwedeng hayaang mangyari ito. Kailangang maibalik natin ang apo mo at kailangang nating protektahan ang baryo sa susunod na pag-atake ng aswang. Paano natin gagawin yon? Lahat ng kontrol ay nasa kanya na, pati si Amanda. Tila tuluyan na siyang nahulog sa gayuma ng lalaking yon. Una sa lahat, kahit anong mangyari, huwag na huwag ninyong puputulin ang mga puno ng kalamansi. Ang mga ito ang tanging pananggalang natin. Kapag nawala ang kalamansian, magiging bukas na bukas tayo sa pag-atake ng mga aswang. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang kalamansian, pati ang apo ko. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin, Ato? Kailangan nating ipaganda ang baryo. Gagawa tayo ng mga pangontra at sisiguraduhin nating walang magiging pagkakataon ang tiktik na si Arturo na maisakatuparan ng balak niya. At Lucia, kailangang maibalik natin si Amanda bago pa tuluyang mahulog ang kanyang puso at kaluluwa sa lalaki. Habang binabalangkas nila ang plano laban kay Arturo, ang gabi nagiging mas malamig
Ang baryo ay tila nakatunghay sa paparating na panganib. Para kay Lucia, ang labang ito ay hindi lamang para sa kaligtasan ng kanyang apo, kung hindi pati na rin sa kaligtasan ng buong baryo. Ngunit sa kanyang puso, nananatiling mabigat ang tanong, kaya pa bang iligtas si Amanda mula sa kamay ng tiktik? Pabalik na si Lucia mula sa bahay ni Mang Ato. Ang unang bumungad sa kanya ay ang taniman ng kalamansi. Isang lugar na dati puno ng sigla at kwento ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, halos lahat ng puno ay naputol na. Ang lupa ay puno ng mga nagkalat na sanga. Parang sinadyang burahin ng lahat ng depensang mayroon ang kanilang tahanan laban sa kasamaan. Halos maiyak si Lucia sa nasaksihan. Ay, Diyos ko! Anong nangyari dito? Bakit nila ginawa ito? Lola Lucia, hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo. Pero si Amanda po nagutos na putulin ang mga kalamansi. Siya mismo ang nagsabi sa amin na tapusin ang lahat. Amanda, tuluyan na siyang kinasangkapan ng aswang na yon. Paano mo nagawa ito, Apo? Lucia, ang lugar na ito ay lubhang mapanganib na ngayon. Wala nang katatakutan ng mga aswang. Ang kalamansi ang tanging hadlang sa kanila. At ngayon, wala na ito. Madali na nilang sasalakayin ang mga tao kung kailan nila gusto. Hindi natin hahayaang mangyari yon. Gagawa tayo ng paraan. Kailangan nating bawiin si Amanda mula sa kamay ng aswang na yon. Oo, babawiin natin siya. Pero ngayon, kailangan nating protektahan ang baryo. Kapag umatake ang mga aswang, ang mga buntis ang kanilang unang pupuntiryahin. Biglang may narinig sila. Sigawan mula sa hindi kalayuan. Ang mga tao ay nagtatakbuhan. May ilan pang sumisigaw ng babala. Bilisan ninyo! Nakita sila ng mga puno! Bilis! Ay, Diyos ko! Ano na naman ito? Lucia, sino ang buntis sa lugar na ito? Siya ang puntirya nila. Kailangan natin siyang bantayan. Si Alice. Siya ang buntis naming kapitbahay. Doon tayo. Kailangan nating protektahan siya. Kung hindi, hindi lang siya ang mapapahamak, pati na rin ang buong baryo. Habang tumatakbo sina Lucia at Mang Ato patungo sa bahay ni Alice, ramdam nilang bigat na paparating na panganib. Ang kawalan ng mga puno ng kalamansi ang nagbukas ng pintuan para sa mga aswang at alam nilang hindi magiging madali ang kanilang laban. Ngunit sa kabila ng takot, nananatili ang kanilang determinasyon na iligtas ang baryo at ang buntis na si Alice mula sa kagutuman ng mga nilalang ng dilim. Habang abala sina Lucia at Mang Ato sa pagtaboy sa mga aswang sa labas ng bahay, biglang sumigaw si Alice mula sa loob. Ang sigaw niya ay puno ng takot at sakit. Tila may nangyayaring masama. Agad na napatigil sina Lucia at Mang Ato at nagmamadaling pumasok sa loob upang tingnan ang nangyayari. Tulong! Lola Lucia! Mga ato! Tulungan niyo ako! Alice! Anong nangyayari? Alice, nandito kami. Anong nangyari sa'yo? Pagpasok nila, ganoon na lamang ang kanilang pagkagulat at pagkabigla. Nakita nila si Alice na nakahandusay sa sahig. Ang tiyan nito ay butas at puno ng dugo. Ang paligid ng sugat ay tila ba sinira ng mabangis na kuko at halata sa itsura ng sugat na hindi ito gawa ng tao.
Ay, Diyos ko! Alice! Anong nangyari sa'yo? Nasaan ang sanggol mo? Lucia, ang mga aswang, natupad na ang balak nila. Hindi natin sila nahadlangan sa oras. Paano ito, Ato? Paano sila nakapasok? May isa sa kanila na malakas. Masyadong mabilis. Hindi natin sila nakita. At habang nasa labas tayo, sinamantala nila ang pagkakataon. Hindi natin hahayaan ito. Lalaban tayo. Hindi tayo susuko. Sa loob ng bahay ni Alice, si Lucia ay hindi mapakali. Puno ng galit at hinagpis. Sa kanyang puso, alam niyang ang trahedyang ito ay hindi natatapos rito. Kailangan nilang kumilos, hindi lamang para kay Alice, kung hindi para sa buong baryo na nasa panganib ngayon. Kailangan nating tapusin ito. Hindi na nila pwedeng ulitin ito sa iba. Oo, at hindi ko hahayaan ang baryo natin ay patuloy nilang gawing biktima. Lalaban tayo. Hahanapin natin sila at sisiguraduhin hindi na sila makakabalik. Magpahinga ka na, Alice. Ipaglalaban ka namin. Ipaglalaban namin ang anak mo. Habang naghahanda si Lucia at Mang Ato na harapin ang mga aswang, ang gabi tila naging mas madilim at mas malamig. Ang baryo ay nabalot ng takot, ngunit ang puso ni Lucia, ang labanang ito, ay hindi lang para kay Alice, kundi para na rin sa lahat ng mga buhay na kailangang iligtas mula sa mga halimaw na nagpapasakit sa kanilang bayan. Habang nagdadalamhati at nag-iisip ng susunod na hakbang, dumating ang isang taga-baryo na nagbigay ng mahalagang balita kay Lucia at kay Mang Ato. Sinabi kong nasaan si Amanda. Ang kinaroroonan niya kasama si Arturo. Ang pagkakataong ito ay hindi nila sinayang. Agad silang nagpasya na sundan ang apo ni Lucia. Ngunit bago sila umalis, ay nagbigay ng mahalagang babala si Mang Ato. Lucia, bago tayo umalis, kailangan mong dalhin ito. Ano yan, Ato? Ito ang kwintas ng Banahaw. Isa itong agimat na kinatatakutan ng mga aswang, lalo na ng mga tulad ni Arturo. Kapag naisabit mo ito kay Amanda, mawawala ang kontrol ni Arturo sa kanya. Ang gayuma ay mawawasak at mabubuksan ang mga mata niya sa katotohanang si Arturo ay isang aswang. Isang tiktik na may pagkahilig sa buntis. Mabubuksan ang mga mata niya. Makikita niya ang totoo. Sana'y magtagumpay tayo. Hindi ko na kayang makita ang apo ko na unti-unting nawawala sa akin, Ato. Kahit anong mangyari, kailangang maisuot mo ito sa kanya. Kapag nagtagumpay ka, malaki ang posibilidad na mabawi natin siya. Ngunit mag-iingat ka. Hindi basta-basta papayag si Arturo. Malalakas ang mga aswang sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Handa ako para sa apo ko. Gagawin ko ang lahat. Habang sila'y naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Amanda, ramdam ang bigat ng tensyon sa hangin. Ang gabi lalong dumidilim at ang malakas na huni ng mga kuliglig ay tila isang babala ng paparating na laban. Si Lucia, hawak ang kwintas, ay taimtim na nagdarasal para sa lakas at tagumpay, habang si Mang Ato ay tahimik ngunit handang-handa sa anumang pagsubok na maaaring humarang sa kanilang misyon. Sa isip ni Lucia, ang tanging dasal ay ang mabawi ang apo mula sa kamay ng kasamaan at mailigtas ang baryo
mula sa mga aswang na naghahasik ng lagim. Ang kwintas ng Banahaw, ang kanilang pag-asa, ang kanilang sandata laban sa dilim. Sa isang lumang bahay na halos natatakpan ng mga puno, naroroon si Amanda kasama si Arturo at ang ilang kalalakihang pinaniniwalaang nasa ilalim din ng impluwensya ng aswang. Dumating si Lola Lucia kasama si Mang Ato at ang ilang kalalakihang armado ng mga itak mula sa baryo. Handa silang gawin ang lahat upang mabawi si Amanda mula sa mapanganib na lugar. Bago kumatok, nagbigay ng huling paalala si Mang Ato kay Lucia. Tandaan mo ang sinabi ko. Kailangang maisabit mo ang kwintas ng Banahaw sa apo mo. Kapag nagawa mo yun, mawawala ang kontrol ng aswang sa kanya at makikita niya ang katotohanan. Gagawin ko ang lahat, Ato. Ipaglalaban ko ang apo ko. Kayo, magbantay kayo sa paligid. Mararamdaman ng mga aswang ang ginagawa natin. Oo, kami na bahala dito. Huwag kayong magpapabaya. Oo. Malakas ang naging katok ni Lucia sa pintuan ng bahay. Ang tunog nito ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ilang saglit lang ang lumipas bago nagbukas ang pinto at bumungad ang mukha ni Amanda na galit na galit. Lola! Anong ginagawa niyo rito? Bakit niyo ako sinusundan? Pasensya ka na, Apo, pero kailangan mo ito. Lola, ano to? Bakit parang... Maya-maya pa'y tila bumalik ang ulirat ni Amanda. Parang galing sa mahabang pagkakatulog. Lola, anong ginagawa niyo rito? Anong nangyari? Bakit ako nandito? Amanda, ay salamat sa Diyos. Nandito kami para kunin ka. Hindi ka ligtas dito, Apo. Kailangan nating umalis ngayon din. Lucia, huwag na nating sayangin ang oras. Dapat nating ilayo si Amanda sa lugar na ito bago pa sila bumalik. Sino? Anong nangyayari? Nasaan si Arturo? Amanda, si Arturo ay hindi ang akala mong tao. Isa siyang aswang. Isang tiktik na ginamit ka para sa kanyang masamang balak. Hindi. Hindi totoo yan. Apo, pakinggan mo si Ato. Alam kong masakit, pero ito ang katotohanan. Kailangang lumayo na tayo ngayon din. Maghanda kayo! Anumang sandali, babalik sila. Kailangan nating maialis si Amanda rito. Dahil na! Sige! Habang inaakay ni Lucia at Mang Ato si Amanda palabas ng bahay, ramdam nilang bigat ng tensyon sa paligid. Parang may anino ng kasamaan na nagmamasid sa bawat galaw nila. Alam nilang ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang mahalaga ngayon ay mailayo si Amanda sa lugar na iyon bago tuluyang bumalik si Arturo at ang kanyang mga kasamahan. Ang bawat hakbang nila ay puno ng kaba, ngunit sa puso ni Lucia ang pag-asa'y nananatili. Ang pag-asang mabawi niyang kanyang apo at mailigtas ang baryo mula sa dilim na nagpapalibot dito. Habang papalayo sina Lucia, Mang Ato at Amanda at ang mga kalalakihan mula sa lumang bahay, biglang nakarinig sila ng malakas na pagaspas ng pakpak at nakakakilabot na tunog at sigaw ng mga aswang na paparating. Nagsimula ng maghanda ang mga kalalakihan, hawak ang kanilang mga itak at anting-anting. Ngunit hindi nila inaasahan ang lakas ng kanilang makakalaban. Si Arturo, ang pinuno ng mga aswang. Hindi kayo makatatakas! Si Amanda ay akin! Hindi
Hindi mo siya makukuha, Arturo! Bumalik ka sa pinaggalingan mo! Amanda, huwag kang matakot. Naririto kami. Hindi ka namin pababayaan. Lola, bakit siya ganito? Dati mahal ko siya pero ngayon natatakot na ako sa kanya, Lola. Amanda, mahal kita. Huwag kang maniniwala sa kanila. Sumama ka na sa akin. Di ba sabi mo, handa kang gawin ang lahat para sa akin? Halika na! Hindi, Arturo. Hindi kita sasamahan. Ayoko na sa'yo. Amanda, mahal kita. Huwag kang magpadala sa kanila. Tandaan mo ang mga sinabi mo sa akin. Hindi mo ako kayang iwan. Layuan mo siya. Hindi ka makalalapit sa kanya, Arturo. Ha? Akala mo ba'y natatakot ako sa mga halamang yan, matanda? Napakahina mo! Biglang hinablot ni Arturo si Mang Ato at itinapon ito sa malayo. Ang albularyo ay bumagsak sa lupa. Halos hindi ito makagalaw. Ay! Ato! Ay, Diyos ko! Ayos ka lang ba? Ato! Mga Ato, pasensya na. Lahat to kasalanan ko. Halika na, Amanda. Sumama ka na sa akin. Dito ka nababagay. Hindi na kita sasamahan. Natatakot na ako sa'yo. Hindi na ikaw lalaking minahal ko. Isa kang halimaw! Amanda! Huwag kang magpakipot. Alam mo kung saan ka nababagay. Sa akin! Hindi siya babalik sa'yo, Arturo! Tapos na ang kontrol mo sa kanya! Ano ginawa mo? Bakit hindi ko siya malapitan? Ang kwintas na banahaw. Kinalas na nito ang gayuma mo sa kanya. Wala nang kapangyarihan kay Amanda ang mga ginawa mo. Hindi na ako babalik sa'yo, Arturo. Nakita ko na ang totoo. Isa kang halimaw! Hindi kita kailanman minahal. Ang minahal ko ay ang taong akala ko'y mabuti. Pero ikaw, wala kang ibang ginawa kundi sirain ang buhay ko. Si Arturo, bagamat galit at puno ng pagnanasang maibalik si Amanda sa kanyang kontrol, ay tila hindi makalapit dahil sa agimat at pananalig ng mga tao sa paligid. Ang mga aswang sa ere ay nag-aabang, ngunit natatakot rin dahil sa lakas ng samahan ni Lucia at Mang Ato at ng mga kalalakihan. Ang laban ay tila malapit nang magtapos, ngunit alam nilang hindi pa rin sila maaaring magpabaya. Ang buhay ni Amanda at ang buong baryo ay nakataya pa rin sa gabing yun. Sa kabila ng pagpupursige ni Lucia na ilayo si Amanda mula sa kapahamakan, nahulog siya sa kamay ni Arturo. Ang matanda ay hinablot ng aswang at itinulak sa isang sulok habang hawak ang liig nito bilang panakot. Si Amanda, nanghihina ngunit puno ng pagsisisi na nakatingin sa kanyang lola na nasa panganib. Amanda, sumama ka sa akin. Tingnan mo ang lola mo. Hindi siya magtatagal kung magmamatigas ka pa. Amanda, huwag kang magpadala sa kanya. Ang mahalaga ay ligtas ka sa gayuman niya, Apo. Umalis ka na. Humingi ka ng tulong sa iba. Lola, hindi kita pwedeng iwan, Lola. Kung hindi ako nagpalinlang, buhay pa sana yung kalamansian natin. Doon sana tayo nagtago. Hindi na sana tayo napasok ng mga aswang. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Apo. Ang mahalaga, nakalaya ka sa kanya. Umalis ka na, Amanda. Lumayo ka na. Sige, Amanda. Umalis ka. Iwan mo ang lola mo rito. Pero tandaan mo, kapag umalis ka, hindi mo na siya maaabot ang buhay. Hindi ko hayaang saktan mo si Lola. Si Amanda
Bagamat puno ng takot, ay naalala ang sinabi ni Mang Ato tungkol sa kahinaan ng mga aswang. Kinapa niyang kwintas ng banahaw sa liig niya. Ang agimat na tanging pwedeng gumupo kay Arturo. Sa kanyang isipan, isang plano ang nabuo. Arturo, sasama na ako sa'yo. Pero bitawan mo muna si Lola. Ayan. Ganyan ka dapat. Sumama ka na sa akin, Amanda. At wala nang masasaktan pa. Samantala, habang papalapit si Amanda, mahigpit niyang hinawakan ng pintas. Nang makalapit siya kay Arturo, bigla niyang itinapon ang kwintas patungo sa dibdib ng aswang. Hindi mo na kami gagambalain pa, Arturo! Agad na dumikit ang kwintas sa balat ni Arturo at tila nagliliyab ito sa kanyang katawan. Ang aswang ay napasigaw sa sakit. Anong ginawa mo, Amanda? Hindi mo ako matatalo! Hindi mo na kami masasaktan pa, Arturo! Nagmistulang nasusunog ang kanyang laman habang pilit niyang tinatanggal ang kwintas mula sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong yun, ginamit ni Amanda ang itak upang bigyan si Arturo ng huling sugat. Sa bawat hampas, tila nawawala ang lakas ng aswang hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa. Amanda, apo ko, salamat sa Diyos! Tapos na ito! Lola, patawarin mo po ako. Hindi na po ito mauulit. Hindi na po ako magpapalinlang kailanman. Habang nawawala ng buhay si Arturo, ang ibang aswang na nasa paligid ay nagsimulang magtakbuhan. Tila nawala ang kanilang lider at ang lakas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Amanda at Lucia ay nanatiling magkasama. Umiiyak sa tagumpay na kanilang nakamit. Ang laban ay tapos na, ngunit ang aral ng gabing yun ay mananatili sa kanila habang buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, si Amanda ay naging matatag. Ang kanyang pagmamahal sa pamilya at tapang na harapin ng takot ang naging susi upang muling maibalik ang kapayapaan sa kanilang baryo. Matapos ang laban, sa kabila ng mga sugatan at pagod na mga katawan, muling nagtipon ng mga tao sa baryo upang harapin ang kinakatakutan nilang si Arturo. Sa pagkakataong ito, wala na siyang kakayahang magbalik sa kanyang anyo bilang aswang dahil sa agimat na ginamit laban sa kanya. Habang nasa anyong tao, mahigpit siyang iginapos ng kalalakihan sa baryo. Handa nang dalhin sa mga awtoridad. Ito na ang katapusan mo, Arturo! Hindi ka na makapamiminsala pa sa kahit sino man sa baryong ito! Tama ng ginagawa mong kasamaan! Ang dami mo nang sinaktan! Ngayon, harapin mo ang batas ng tao! Akala nyo, tapos na ito? Hindi nyo ako lubos na matatalo. Ang kasamaan ay palaging nariyan. Tama na ang iyong pananakot. Sa gabing ito, ipinakita ng baryo na ang kabutihan ay laging mananaig laban sa kaguluhan at kasamaan. Habang si Arturo ay dinadala ng mga kalalakihan patungo sa mga awtoridad, nanatili sina Lucia at Amanda sa kanilang tabi. Ang maglola ay napaupo sa ilalim ng punong malapit sa kanilang kalamansian na ngayon ay halos naubos. Ngunit nagsilbing alaala ng kanilang tagumpay. Si Amanda, bagamat ligtas na, ay patuloy na umiiyak sa tabi ng kanyang lola. Lola, patawarin mo po ako. Kung hindi ako nalinlang, hindi sana nangyari lahat ng ito. Ang kalamansian natin, ang buhay natin, yung mga tao,
Lahat sila naapektuhan dahil sa akin. Apo, wala kang kailangang ikahiya o sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga, nagising ka na sa katotohanan at pinili mong lumaban. Kung hindi dahil sa lakas ng loob mo, hindi natin mapagtatagumpayan ang gabing ito. Lola, pero ang daming nawala. Ang kalamansian, ang iniingatan mong taniman. Ang kalamansi ay isang puno lamang, Amanda. Ang mahalaga sa akin ay ikaw, ang buhay mo, ang kaligtasan mo. Kahit anong masira, ang mahalaga ay nagtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Salamat, Lola. Hindi ko na kailanman bibiguin ang tiwala mo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang baryo ay unti-unting bumalik sa normal. Ang kwento ng aswang na si Arturo ay nagsilbing babala sa lahat na maging mapagbantay at hindi basta magtitiwala. Si Lucia at Amanda, bagamat sugatan ng kanilang mga puso't alaala, ay nanatiling matatag sa pangako na muling itatayo ang kanilang taniman at ang pagkakaisa ng kanilang pamilya. Ang gabing yun ay nagsilbing paalala. Anuman ang dilim na dumating, ang liwanag ng kabutihan at pagmamahal ay laging magtatagumpay. Sa pagtatapos ng kwento, isang mahalagang aral ang lumutang mula sa madilim na karanasan ng maglola at ng kanilang baryo. Ang laban ng hirap ni Lucia at Amanda, laban kay Arturo at sa mga aswang ay hindi lamang isang labanan ng buhay at kamatayan. Ito rin ay isang patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang kabutihan, pananalig at pagmamahal ay laging mananaig sa anumang anyo ng kasamaan. Si Amanda, na minsang nalinlang ng peking pag-ibig at mapanlinlang na salita, ay natutong tumayo at makita ang katotohanan. Ang kanyang pagkakamali ay naging daan upang maunawaan niya ang halaga ng pagkakaisa ng pamilya, ang pagmamahal ng kanyang lola, at ang proteksyon na dala ng kanilang tradisyon na pananampalataya. Si Lucia, sa kabila ng kahinaan, dulot ng kanyang edad, ay naging simbolo ng tapang at karunungan. Sa kanyang pagtitiwala sa pananampalataya at karunungan ng albularyo, naipakita niya na kahit na sino, anuman ang kalagayan sa buhay, ay kayang lumaban sa kasamaan kung may pagkakaisa at layuning makabubuti. Ang baryo na minsang nabalot ng takot ay muling nanumbalik ang kapayapaan. Ang taniman ng kalamansi, kahit na ito'y nasira at muntik nang mawala, ay nananatiling isang simbolo ng proteksyon at lakas laban sa anino ng kasamaan. Sa huli, ang kanilang kwento ay isang paalala sa lahat. Ang kasamaan ay maaaring magbalat kayo bilang mabuti, ngunit ang liwanag ng kabutihan ay laging makakahanap ng paraan upang magtagumpay. Ang tiwala sa pamilya, ang lakas ng komunidad at ang paninindigan laban sa takot ay ang tunay na sandata laban sa anumang hamon ng buhay.